Manong Chavit Singson, arestado ngayong hapon, anak ng kagwang, no? Tinawanan lang ni Manong Chavit ang kaso sa kanya ni Bangag. Akala nila maisahan nila si Manong Chavit Singson at mapakulong ng ilang araw, pero nagkamali ho sila dahil agad po itong nakalaya pagkatapos po maglagak ng piyansa dahil sa kasong cyber libel. Yeah, words, no? Sino ba yung complainant? Si Bangag? Itang iyakin, oh. Brave 18, kumanta po ngayong hapon sa ombudsman. Si Johnny Baduan ba ito? Ito yata yung medyo leader nila. Kumanta sa ombudsman na nag-deliver umano siya ng 20 malita sa isa lamang na kongresista. Patay ka diha! Naalala po natin, siya rin po yung nagsabi, naghatid siya ng malita diyan sa hangar sa Pasay Airbase, no? Para kay Bangag. Wow, sino tong kongresistang ito kumana ng 20 malita? Solo niya? Sana all. Magandang gabi sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Banatan agad natin itong patungkol kay Manong Chavit Singson sa pagka-aristo po sa kanya ngayong hapon. Piyesta po ang mga bubonistang tanganista. Animal. Pero si Manong Chavit, no, nakangiti pa rin, no? Okay, ito, inaresto po si Manong Chavit ngayong hapon dahil sa kasong cyber libel. Inaresto po siya dyan sa Quezon City. Pero tingnan mo naman yung mugshot ni Manong Chavit, walang kakaba-kaba. Talaga naman, no, dinaan sa mugshot. Samantala, yung mga magnanakaw ngayon ay malayang-malaya. Kung sino po yung nagsisiwalat sa mga paglilima sa kabadang bayan, sila po yung kinukulong. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Yaward talaga. Alam niyo po itong ginawa ni Bangag kay Manong Chavit Singson? Nako, meron pong kasabihan na lintik lang ang walang ganti. Ngayon, si Manong Chavit yung minamugshot ninyo, baka sa mga susunod na panahon, ay si Bangag na naman yan. Kasama ka Sandro Marcos. Alam naman po natin na mabibigat po yung mga kritisismo ni Manong Chavit laban dito kay Bongbong Marcos. At tinuturo nga ho niya na mastermind sa flood control. Pero akala po nila na makakaisa sila kay Manong Chavit at mapakulong ng ilang araw dahil po ngayon ay June 11, bukas ay June 12, holiday. Walang opisina. Naihabol po ni Manong Chavit ang kanyang piyansa. Di tinawanan sila ngayon. Ano lang naman yan na kaso, cyber libel. Nakapaglagak po agad si Manong Chavit Singson. Siyempre, bilyonaryo. Anak ng kagwang naman talaga naman. Si Manong Chavit ba magpakulong? Veterano. Agad po siya nakapaglagak ng piyansa, I think 60,000 pesos. Ito, check natin ang maigi, baka ma-fake news tayo. Ayan na. Okay, ito na ho ang nangyayari kay Manong Chavit Singson. Teka lang. Former Ilocos Governor Chavit Singson arrested over cyber libel case. Ayan, no. Singson was arrested on Thursday in connection with a cyber libel case. Authorities served the warrant of arrest against Singson, who is facing charges for alleged violation of the Cyber Crime Prevention Act in relation to libel. Pero agad po siya nakapagpiyansa. Ito naman yung pinaka-latest, no? Ayon sa GMA News. Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson arestado dahil sa kasong cyber libel, pero pansamantala itong nakalaya matapos magpiyansa ng 60,000 pesos. Medyo malabo nga po kasi nga wala mang nakalagay. Sino bang complainant, no?
Pero anyway, hintayin po natin. Magpa-interview man yan si Manong Chavit Singson. Malalaman ng taong bayan yan. Pero yung masamang plano nila kay Manong Chavit, hindi nagtagumpay. Kasi gusto yata nila patulogin si Manong Chavit talaga sa kulungan. Bilabol man yung kinaso. Kaya hindi po umubra yung mga panggigipit nila kay Manong Chavit. Ito ay panggigipit, no? Party po ito na panggigipit. Laban po sa mga nagkikriticize kay Bongbong Marcos. Isa po ito sa martial law. Pwede po nating masabing martial law. Martial law hindi deklarado. Na kapag ikaw ay kontra sa gobyernong Marcos, panigurado kakasuhan ka. At agad kalabasan ng warrant of arrest at ipapakulong ka. Ngayon, kung ikaw mahirap ka, wala kang pampiyansa, talagang makulong ka. Kaya nga sa amin din, mga political vlogger, medyo delikado rin ho kami kasi nga, siyempre, nagkikriticize kami, mabibigat yung mga criticism namin, nagpokomento kami, talagang against the government, yung mga opinion namin, dahil nga, nakikita naman po natin ang gobyernong ito, wala pong direksyon, no? Na mabigyan tayo ng magandang buhay. Ang direksyon po ng gobyernong ito, papuntang impyerno. Bakit cyber libel, no? Ano bang meron? Sino bang nagkaso? Si Baki? Wala man nilagay sinong nagkaso. Si Bangag. Pero anyway, ang mahalaga, huli pero hindi kulong. Ayan po ang pinaka-update po ngayong araw tungkol po dyan kay Manong Chavit. Piyesta nga ngayon ang mga mainstream media eh. Nung una, pinost nila, arestado si Manong Chavit Singson. Puta, baha, trending agad eh. Tapos nung anong kaso, cyber libel, sabi ko, wala to. Billable man yan. Medyo tumagal-tagal pa ng mga isang oras. Ayan, nagpost na naman mga bayarang media. Manong Chavit laya na pagkatapos maglagak ng piyansa. Kaya nga, ginitian lang ni Manong Chavit yung mugshot niya eh. Hello, parang inasar lang ni Manong Chavit si Bangag dito. Sige, magpamugshot nga ako. Pero makangiti ako dyan kasi alam ko naman laya ako agad. Kaya, kapit lang, Manong Chavit, laban lang. Hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Alam naman natin si Manong Chavit, marami siyang alas. Marami siyang isinisiwalat na hindi po nilalabas sa Blue Ribbon Committee. Sayang lang ako kasi nang gulo itong Gatchalian Black, talagang sinadya nilang guluhin. No? Para hindi magtuloy-tuloy yung Senate investigation dyan sa Blue Ribbon Committee under Cayetano Black. Na sila po ang lehitimong Senate President at sila po dapat ang titingnan ng maraming Pilipino na lehitimong Blue Ribbon Committee na nagkakandak po ng hearing patungkol sa flood control. So ngayon, ang mga tuta ni Bangag, nagsipuntahan ngayon sa Jinsan, nagputo-off lang. Tangina, walang dalang ayuda eh. Anak ng kagwang. Mantakin mo meron silang pautot. Yung sabi ng Gatchalian Black, sila daw ay, yung sahod daw nila sa isang buwan ay ibibigay nila. Sa isip-isip ko, utang inang mga optics na yan. Tumulong na kayo agad doon. Kailan pa ba yung sahod yung mga hinayupak eh. Pumunta nga, nagpa-photo-op. Kasama yung mga trap politiko. Tingnan nyo Si Robin Padilla, namigay agad ng pera, ayuda. Kuya Bongo, namigay agad. Magkapatid na kahit tano, namigay agad sila. Wala nang promise-promise, basta magbigay. Tingnan. Yung si Robin Marcolita namigay din uli. Namigay si Marcolita, Ligarda namigay din. Tingnan mo yung grupo na yan, Hindi na nagpamedya na magbibigay kami, hindi kami nag-announce, basta tutulong kami. Ganun dapat, hindi yung pupunta ka magpaputo o pamedya ka, pa-optics ka. Sabihin nyo, yung sahod niyo ibibigay, mga inayupa kayo. Ayan na po yung update kay Manong Chavit. Pikat daw, sabi ni Manong Chavit, BBM. Pag-usapan po natin yung patungkol po ngayon sa VRIV 18. Ngayong araw po sana kasi,
na-announce po ni Senator Marcolita na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Subalit po nakansila dahil nga diyan sa Senado, nag-lockdown si Gatchalian para hindi makapasok itong Brave 18. Pero hindi pala Senado yung puntaryan nila ngayon. Pinapapunta po ng ombudsman, no? Ang Brave 18. Itong si Johnny Baduan ba to? Siya po yung una na pumunta para magkaroon siya ng affidavit, no? Parang pag nanunumpa ka dyan, yan na pwedeng gagamitin laban po sa kakasuhan ng mga opisyal ng gobyerno. Yan po yung magiging resulta po yan. Ngayon po, nagulat po tayo sa kanyang mga pahayag. Dahil, isipin mo, yung delivery niya na 20 malita, isang kongresista lang po yun. Ngayon, sino po itong kongresistang ito? Malamang ito po ang unang kakasuhan, no, ng plunder na kikukunin ng ombudsman sa testimonya ng Brave 18. Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin itong si Attorney Baligot kasi siya man ang abogado. May buwelta siya dito sa Gatchalian Black. Pakinggan po natin narito. Ang tagal na bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat. So ito pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Pero lang yon. Pero sir, ano yun? What do you call the... It's funny. It's funny. Not true. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos, ang osaa doon, may mga baril na nakasuklit. So, paano? Categorically, sir, no. Wala yung balak na part 2 tayo ng baril. Wala naman. Kung gusto ni Matibag siguro na makipagbarilan sa amin, bigyan niya kami ng baril. Diba? Pero walang ganun. Okay, we are a peaceful people. We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami nag-attend, nandun kami. In fact, kung bumubuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, you need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend. Sinabihan na kami. So sir, So, ibig sabihin talaga, hinarang sila. So, hindi talaga sila papa-attend. Kasi consultative meeting lang. Anong sabi na duwag daw yung Marines, 18 Marines? Hindi sila duwag. Kasi nandyan sa Senado. So, mag-attend pala talaga sila. Yung Brave 18 sa picking committee ni Erwin Tulfo. Maganda talaga yun na mag-attend para magkaalaman na once and for all. Kung totoo naman talaga yung mga sinasabi, bakit ako matatakot? Anak ng kagwang. Pero ang purpose nga ng Gatchalian Black, iba-block sila. Hindi kayo papasukin, hindi kayo pautinin. Yun po yung purpose dyan. Kaya maliwanag dito. Tuloy Kasi nga rin sila rin po yung ginagawang dahilan ngayon. Kaya daw merong security threat sa Senado dahil sa mga Marines, 18 at saka merong pang 14. At may 7 pa. Ngayon yung impormasyon na yan, galing daw kay Matibag. Putangin na Matibag, ina-announce naman yan ng Libby Baligod na
mag-attend yung 14 ngayon sana sa Blue Ribbon Committee hearing. Ang problema, ni-lockdown. Anong security threat? Security threat yun dahil nga kakanta sila at yung mga mali-malita ninyong mga animal kayo ng amo ninyo isisiwalat. Kaya banta yun sa inyo, no? Wala naman daw sila barel, anak ng kagwang. Tuloy, oh. Going back to the 18, so willing kayo mag-individual na mga affidavits. Anong endo natin? So, depende sa ombudsman. So that each of the 18 will now share to the ombudsman investigators everything that they know. Okay. Because in the joint affidavit, we just provided a glimpse just to warrant or trigger an investigation. Kasi ayaw naman namin ilaglag ang bawat isa sa kanila sa publiko. Mas gusto sana namin ilaglag ito sa tamang forum. And this is the proper forum. So, that's what you meant by tell all. Yes. Ang ilan ba itong senator? Ito, maganda to. Tell all talaga to dito sa ombudsman. Sana wag po kayong sumunod sa script ni Boyeng Remulla. Magaling pa naman gumawa ng script yung hinayupak na yan, no? Si Boyeng, magaling gumawa ng script. Baka mapunta sa mga Duterte, anak ng kagwang. Hindi naman siguro. Wala namang ano dyan eh. Hindi na dapat pinipili yan kung sino yung may kasalanan na senador. Dineliberan ninyo, isabi nyo na. Kaalyado man or hindi, basta ang mahalaga, ang sambayan ng Pilipino ay mabigyan ng hustisya. Eh sino, masagasaan na. Yan ang kailangan natin. Walang pipiliin, isabi nyo na lang. Diyan sa ombudsman at putsang ina, wag lang kayo gumawa ng script na pasundin kayo ni Boyeng, take it or leave it. Ano? Kasi takutin talaga kayo ni Boyeng dyan. Tuloy, oh. At marami po eh. Yung kay Sir po, so far, sino po? Okay na po ba malaman kung sino-sino? Hindi, wag muna. Wag muna. Doon na lang. Pero today po, isa po ang kasama niyo, sir? Isa lang ang inimbitahan nila eh. So technically, ilan ang affidavit mo? Yung sa February, tama? Diba? Yun yung joint. And then 5 sa ombudsman, sa NBI. No, yung sa NBI, wala yun eh. Kasi ang sabi nila, identity verification lang. So lang ano yun? So, imagine mo, 3 times na pinatawag, ang tatanungin lang, ano bang totoong pangalan mo, address mo, etc. So technically, so joint affidavit, ano ba? Ilan pang affidavits nito? Individual affidavit, magkakaroon ng isa, bawat isa. Pero may Pero nasubmit ngayon, na sir, po so far, sir. Yun Na ang individual. gagawin. Ang submitted to ombudsman, 1 joint. Yes. Okay. And then now, it will be a question and answer process. Okay. It will be documented. And then, yun na yung individual affidavit. So you're relying on the ombudsman to make something out of the Q&A. Oo. Balikan ko kayo. So walang submission ng individual affidavit today, yung Q&A lang po. Hindi, yun na ang gagawin. Yun na yun. Okay. Okay, so magkakaroon po sila ng individual affidavit ngayon. Ito si Johnny Baduan, kung tama ba? Yung unang mag-testimonya. Check nga natin yung totoong pangalan nito, baka mawamali na naman tayo. Ito. Sino yan? Si Johnny. Johnny, hindi pala Baduan, sorry. Johnny Buduan. Ayan, si Johnny Buduan po yan. Yan po yung parang leader nila. So, ibig sabihin pala, yung pautot ni Matibag na ilang bisis pinatawag itong Brib 18 ay panggulo lang yun. Hindi rin naman pala nagagamit para sampahan ng kaso tong mga hinayupak. Nananakot lang yun para guluhin lang ang testimonya. So, not counted yun. Nakailang bisis tinawag ni Matibag. For optics lang. Para sabihin may ginawa, anak ng kagwang. Pero mahirap din yung ginawa, yung kalagayan ng Brib 18 ngayon, ha. Mantakin mo, ang dami-dami po nilang sinasagasaan ngayon. Pati si Bangag, si Sandro. Lahat ng mga buaya. O, narito po yung pagkatapos po. Kasi nagkakaroon po sila ngayon ng individual na affidavit. Pakinggan po natin yung after nila humarap dyan sa ombudsman. Question and answer portion pala yan. So parang sinasala talaga nila yung pahayag ng Brib 18. Sana po walang pepiyok. Pakinggan natin. Ay, teka lang, bago yan, pakinggan muna natin yung police na sinisisi yung Brib 18 kaya magkaroon sila ng lockdown dyan narito. May kinalaman po ba yung deployment ng mga polis dito doon sa sinabi ng NBI na security threat sa Senate?
Of course, hindi natin sinasawalang bahala yung mga ganung report. And with that report, nag-adjust tayo ng deployment natin. Pero- Mas maganda po yung palagi tayong nakahanda kaysa yung bigla tayong mabubulaga. Pero confirm din po ba sa inyo, sir, ano po ang inyong information? Meron nga ho bang security threat sa Senate? We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo. Pero may confirmed report din po ba kayo na may security threat sa Senate, sir? Continuous po yung continuous po yung threat assessment na natin, and we will inform you of the development on the threat assessment dito sa buong Metro Manila. RD, saan sa mga lugar yung Napo, nakamote. Ang dami-daming pulis yan, ha? Hintakin mo, ha? Sa kanilang drama, nag-deploy sila ng napakaraming pulis. Ang sinisisi yung 18 Marines. Grabe, tingin, dami yan. Paano na yung mga, saan nila kinukuha ng mga police station yan? Mga regional station, di ba? O, saan nila kinuha itong mga to? Di nagkulang ngayong araw yung mga kapulisan sa mga police station dahil sa drama ni Matibag, drama ni Gatchalian, drama ni Kamang. Ayan na po yung sinagot ni ni Attorney Baligod. Wala kaming wala kaming kinalaman dyan. Natakot lang sila kasi nga pangalanan na ang pinaka-mastermind sa flood control. O, pakinggan natin, ito po yung pagkatapos pumasok ni Attorney Baligod diyan sa ombudsman. Sana walang script, sir, ha? Kasi putang ina, pag si Buying kasi yung ombudsman, eh. Wala talaga akong tiwala kay Buying. Mukha pa lang, eh. Masusuka ka na sa galit, eh. Alam mo yung kalaban mo, no? Makita mo pa lang, hindi pa lang nagsalita, parang gusto mo nang batukan yun. Mukha ni Buying, eh. Okay. Pakinggan po natin si Atty. Baligot kasi isinawalat din dito ni Johnny Buduan na nag-deliver siya ng binting malita sa iisang kongresista lamang. Ha? Isang kongresista siya mismo nakapag-deliver. Sino tong kongresistang ito? Di ba kaya si Sandro? Kasi si Saldico, yung malita galing kay Saldico, no? Di ba dinideliver sa mga kongresista? Si Romualdez? Sino ba talaga, no, ang kongresistang ito na tsak unang makulong? Yung si Sandro, malamang hindi makasuha nila. Quits agad. Pakinggan natin si Atty. Baligod. Ito pagkatapos i-one-on-one itong si Johnny Buduan. Sir, sorry I came in late. Can you just walk us through, kung pwede rin si sir, ano yung mga broad stroke siguro, no? Sa ilan may mga pinangalanan ba siya? Ano yung naging papel niya? Yes, sabi ko nga, I cannot share with you the details now, but general, nagbanggit siya kung sino yung pinadalhan, paano nila dinala, saan nanggaling yung pera, etc. So personal involvement niya po mismo. Yes, oo. Sir, so mga lawmakers ba to? Paano ba to? Yung mga nakapangalanan sa affidavit nila, yun Yeah. na yun, no? Nagbibigay lang kami ng karagdagang impormasyon para mas malinaw. Katulad nun, isang mambabatas, sabi niya kasama siya sa pagde-deliver, so saan nanggaling yung pera? Okay. So sinabi, iba-iba kasi yung pinanggalingan ng pera, tapos iba-iba rin yung kasama ko nung nagde-deliver kasi hindi lang minsan, kundi maraming beses. Sir, siya, I was with regard to say Sir Johnny, no? Ilan yung mga lawmakers na pinag-deliveran niya personally? Hindi ko matandaan, no? Sir. Okay, baka bibigyan. Halika dyan. Ito, Sir, ilan yung lawmaker yan na ikaw mismo yung nag-deliver? Kita mo yung pera, paano ba yun? Ilan yan, sir? Forward lang, sir. Sir, application. Salam ko, sir, yung Sir, lapit ka lang ulit. I mean, sinabi mo na rin naman kayo, basta gusto mo. Mga ilan yan na lawmaker? Salam ko yung actual na napag-deliver ako, sir, kay... Ilan? Ilan? Ilan, sir? Ilan tao? Banggit ng pangalan. Okay, sir, pero ilang lawmaker to, sir? Isa. How many times, sir? Isa lang po, sir. Isang beses lang. Pero ikaw talaga yung nagbitbit. Nakita mo yung laman, sir? Opo.
Sa mismong bahay, yung lumaki. Yes. Magkano? Large Makikita ba naman po sir yun? sa halo-halong malita po yun. May pusit naman po yun. Mga rough estimate, mga magkano yan? Hindi po may signature eh. Pero sir, sabi nyo doon may post-it eh. Eh, sa post-it doon nakalagay yung amount. Opo sir. Magkano yung nakalagay sa Isa post-it? po, yung nakita ko doon sir is may 40M. 40M. May 50M. Isang beses lang? Isang deliver lang? Yes. Anak. Uy, yung bike mo to. deliver na amount. Ilang maleta. Ilang large maleta, sir? Mga large Hindi ko po maalala man kung ilang maleta. Basta 20 pa tayo kung nag-deliver. Sa isang delivery lang. Yes. Sir, yan nangyari to sir? Noong oras sir, last, November 21, 2023. 23. Sir, ano ba to? Yun na lang sir, bigyan mo lang sa amin. Senator or congressman? 23. Senator, ibigay mo lang sir, kahit rango lang. Senator or congressman yan? Yun lang, yung wala mang pangalan. Marami naman sila. Congressman. Congressman. Sir, spelling of congressman for House members filed cyber libel and related charges against. Okay, ako, nahulaan ko na kung sino to eh. Kasi ang sabi niya ganito, napanood rin naman natin yan sa Blue Ribbon Committee hearing. Ang sabi niya, isang bisis lang siya, actual ha, yung delivery niya, actual na delivery. So, yung delivery niya ng actual ay 20 na malita. So, yung laman nga ay 40 to 50 million bawat malita. So, kung dito na tayo sa malaki kasi hindi naman yung tatanggap yung kongresista ng maliit lang. O, tingnan mo ha, 50 million, 50 million. I-times po natin ng ilan? 20 times, no? 1 billion. So, ibig sabihin, 1 billion yung isang delivery niya. Isang bisis siya nag-deliver sa kongresistang ito, actual na delivery. Okay, balikan natin yung kanyang statement doon sa Senate Blue Ribbon Committee para alam na natin kung sino po yung tinutukoy niya. Sinabi naman niyang congressman eh. Noong tinanong siya ni Senador Marcolita, ang sabi niya, may dineliver siyang limang malita pero hindi direkta sa congressman. Hinatid niya doon sa hangar sa Delta sa Pasay. Isinakay sa eroplano at pagsakay sa eroplano, yung eroplano lumipad kasama may 2 Brave 18 Marines papuntang Ilocos. So yung 5 malita na yon para kay Bongbong Marcos yon at sumalubong si Sandro Marcos at dumating si Bibim at si Liza Marcos at nagkainan sila ni Saldico. Kumain daw muna sila dyan. May mga picture pa nga ho. Pero hindi siya yung nag-deliver ha. Iba. Doon kay Sandro. Iba. Pero siya ang naghatid na may Lexus van kasama. So hindi yun yung tinutukoy niya. Hindi si Sandro. Pero bago riyan, sa kanyang testimonya, sinabi niya na nag-deliver siya kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin, yung dineliver niya, pag ibalikan natin yung testimonya niya sa Blue Ribbon, tsaka yung mga affidavit, ito, isa pa lang to na Marine. So, 18 ito. So, may 17 pa. Ay, yung 20 suitcases na yan, na may lamang 40 to 50 million, o nagkakalagang run-off natin 1 billion, ay tiba si Martin Romualdez. Puta, inuna si Martin. Nangina mo, Boyeng, Nandaan natin si Boyeng. Sinabi ni Boyeng na ang mastermind sa flood control ay si Martin. Nilinis si Bangag. Wala namang problema yan. Makulong si Martin kasi gusto nating makulong. Para makaganti tayo, may risika. Pero ang ating pinakaulo dapat, yun yung tatamaan. Yun na nga yung sinabi ni Chavit Singson, di ba? Pag na hindi yan mapatalsik si BBM, ay tatakbo ako sa pagkasenador. Kasi sila man talagang utak. Yan, hindi man ako sa akin lang Sinabi na rin po ni Martin Romualdez na hindi po pwede na siya lang ang babagsak. Sama-sama tayong dadalhin ko kayo sa impyerno.
tinuturo niya, hindi ako ang mastermind, sila ang mastermind. Walang iba si Bungit, pero puntarya na ngayon si Romualdez. So malamang sa malamang, itong testimonya ni Buduan, dahil siya po mismo nakapag-deliver actual ng 20 na malita sa isang kongresista na ang suspitsa natin ay si Martin Romualdez, wala nang iba, ito na yung magpabagsak kay Romualdez. Mukhang makasuhan na ng plunder si Romualdez at maaresto, patay, tinabla ni Pinsan. Oh. Ano? Tinabla si Pinsan. So, tama lang din kasi ang gusto natin, mauna nang makulong itong hinayupak na Martin Romualdez kaysa mga senador kasi sila may paka na eh. Ang tanong, nasa na si Romualdez? So, lalong naggulo ang mundo ng tao. Ang Pilipinas, sobrang gulo. Diyan sa Senado, sobrang gulo. Lumabas itong mga 18 ex-Marines, nagulo lalo ang mundo nila. Kung ano ng pautot, inagaw yung kapangyarihan ng Cayetano Black, inagaw ng Gatchalian Black. Di ba ho? Kaya ang sabi nga ho ni Mike Defensor, ang nagpagulo lang ho talaga sa Pilipinas ngayon, nagpagulo sa Senado, dahil pinagtatakpan ng katotohanan kung sino ang totoong mastermind. Kasi ako sa akin lang itong sitwasyong ito, wala nang magagawa dito si Bongbong Marcos kundi isakripisyo ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. At siyempre yung mga senador dyan sa Senado, no choice din sila. Kundi talagang si Romualdez yung magiging tropiyo para manahimik ang taong bayan, pero kamalas nila. Dahil yung affidavit ng ex-Marines, may mga senador nandun lahat sila. Lalo na yung Tulpok, Tuta Soto, Kaya nagkagulo ngayon guluhin na natin kasi anak ng kagwang. Magbulilyaso na tayo. Siguro sinabi ni Baki, Buying, kasuhan mo na si Romualdez, anak ng kagwang. Napunta na sa amin yan yung kaso, kumakatok na. Ito, pakinggan po natin si Mike Defensor. Ito, delikado rin to, baka makulong din. Dito sa sitwasyon natin sa ngayon, gumagalaw naman pero nakakalungkot. Dahil ang tagal nating hintay. Magmula nagsalita ang 18 Marines noong Marso, kung hindi ako nagkakamali, March, April, May, June, July. Ilang buwan na magmula na sila yung nagsalita. Ngayon lang natin naririnig, opisyal, doon sila sa Senado. At napakahirap pa nung nangyari. Nung pagpasok pa lang namin, nagkaroon pa ng halangan. Ayaw nilang papasukin doon pa lang sa unang gate ng Senado. Na magugulat ka talaga, at nakakapagtaka. Bakit ganito? Yung away sa Senado, binanggit ko na yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang Constituent Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako, nagpapasalamat muna ako sa inyo, Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Kung ano yung lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. At yun lamang katotohanan. Nagpapasalamat ako at hiningan ko rin ng tulong ang taong bayan. Patuloy po nating suportahan ang ating mga 18 Marines. Tulungan niyo po sila na mailabas ang katotohanan. At tulungan din po natin itong programa ng ang istasyon ng SMNI. Dahil isa po ito sa mga naglalabas talaga ng katotohanan, naglalabas kung ano yung mga kwento na dapat malaman ng taong bayan. Kailangan po nating malaman ang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na naganap sa ating bayan. Hindi na lang po ako nagsasabi niyan. Senate President Alan Cayetano sinabi na niya. Si Senator Marcoleta sinabi na niya. Pag hindi natin inayos ang kasong ito, pag hindi natin nalaman ang katotohanan at hindi natin naparusahan ang mga dapat parusahan at hindi natin naisoli yung pera na ninako sa bayan, kawawa na po ang ating bansa. Kaya Admar, MJ, maraming salamat sa inyo. At sa lahat po ng nanonood at sumusuporta sa SMNI, maraming salamat po. Tuloy-tuloy po ang ating laban. Ayan, maraming salamat din po Mike Defensor.
Alam niyo po, ako ay nagpapasalamat din po ako, nagiging party po rin po ako ng Isiminay. Tama yung sinasabi ni Mike Defensor, ha. Tanging Isiminay lamang ho ang nagbabalita ng tama. Kung ano lang yung balita, yun lang ang binabalita, hindi nagdadagdag, hindi nagbabawas. Dahil ang Isiminay lang ang hindi nabubusalan, kasama po ni 25. Kasi po yung mga bayarang media ngayon, sanib pwersa na. No, sa gobyernong Marcos. Tingnan mo, first time nangyari ho ito, ha. Madagdag lang natin ng konti ho ito kasi magandang usapin rin po kasi nabanggit naman ni Mike Defensor na na tungkol sa Isiminay. Tingnan niyo po, ayan, yan lang. Sanib pwersa ang ABS-CBN, GMA7, News 5, kasama yung Philippine Television. The Philippine Television Board, lead by a chairperson, basta yan yan. Basta sanib pwersa na sila. Sanib pwersa sila. Bakit ang government channel ay nakipagsanib pwersa sa mga malalaking dambuhalang network? Ano ang purpose dito? Purpose ninyo? Pagtakpan ang katotohanan? Tama yung sinasabi ni Mike Defensor. Pinagtatakpan ng issue dito, pinagtatakpan ng katotohanan kaya nagkagulo. Yung grupo ni Cayetano gusto ang katotohanan, yung grupo ni Gatchalian pagtakpan ang katotohanan. Ngayon ang masaklap nito dahil itong mga bias na mga media ay nagsasanib pwersa sa government channel, yung PTV. So kung ano yung lalabas sa kanila, magiging synchronized. Kung anong ilalabas sa GMA, ABS-CBN, News 5, ganun din ilalabas sa PTV. So sanib pwersa sila. Para kanino? Kay Vice President Inday Sara sa mga Duterte para pagtakpan ang katotohanan sa flood control. Ito na ho yung problema natin ngayon Para sa akin. Naglabo-labo sa Senado dahil takot sila magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee flood control hearing. Ngayon, ito pa, balita-balita. Ito, nai-content ko na ho ito, ha. Ako, nagdadasal po ako na sana wag po itong mangyari. Pero mukhang mangyayari na po Kasi ang purpose talaga nila, agawin yung liderato ni Cayetano. Kasi hindi pa naman nila totally naagaw yung liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi pa. Sa batas po, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin yung Senate President. At saka yung Blue Ribbon Committee Chairman, si Pia Cayetano, Subcommittee Chairman, si Marcolita, pro tempore, si Ligarda. Yan yung sa batas. Kasi nga, hindi pa rin nila nakukuha yung 13 na majority. Yan ang totoo niyan. Wag naman sana mangyari, pero grabe, matindi po yung source namin Hindi ko lang babanggitin Si Senator Joel Villanueva, talagang bibigay na ho siya. No, talagang parang stress na rin yung kanyang pamilya ba? Kasi nga tinatakot na, binabraso, papakulong, labasan ng warrant. Kasi yun ang nangyayari kay Jinggoy Estrada ngayon. Na mukhang pagbalik po ng sesyon sa Senado, talagang mapapalitan na si Senator Alan Peter Cayetano. At ang tatawid, si Senator Joel Villanueva. Matindi yung source namin Mabigat yung source namin. Sana po, mabago pa ang isip ni Senator Joel Villanueva. Isipin po niya yung sakripisyo ni Senator Bato. Isipin po niya yung sakripisyo ni Jinggoy Estrada. Kasi kung hindi po niya iisipin yung mga nagsasakripisyo, wala, talagang sasama siya kay Dracula. Ito, sakripisyo rin ng 18 Marines, sakripisyo ni Chavit Singson. Ang dami nang nagsasakripisyo dito para matukoy lamang ang totoong mastermind sa flood control. Pero nakakalungkot kasi mukhang bumibigay na daw si Senator Joel Villanueva. Na-stress na daw yung asawa. Alam niyo po ang gulo ng Pilipinas. Bakit magulo? Dahil palpak si Bongbong Marcos bilang isang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Talagang palpak siya. Wala 50 pangulo Hindi niya alam ang batas. Ang alam niya, manira lang. Ang alam niya, manggago, manggipit.
Kagaya ni Chavit Singson, talagang panggigipit yung ginawa. Ang kala nila kasi makulong kasi holiday bukas, patulogin natin sa kulungan si Chavit. Pero hindi po yan nangyayari. Kaya sino ang nagpapagulo? Si Bongbong Marcos dahil sa kanyang palpak na liderato. Pakinggan natin itong banat ni Senator. Kamunti ka na magiging Senador. Salvador Padilla. Yang lahat ng kaguluhan na yan ay nagsisimula sa kapalpakan ng presidente. Siya nagsimula ng lahat na yan. Hindi mangyayari yan kung matino ang kanyang pamamalakad. Kung hindi siya naglayon na palitan, tanggalin, idiskwalipika si Inday Sara. Sapagkat siya naman talaga nagpakulo niyan. Yung mga kaalyado niya sa Kongreso, hindi gagalaw yan. Kasama lahat siya sa plano eh. Kaya nagkakagulo because of the one sitting in power, holding the strings. Siya ang nagpapagalaw ng lahat na yan. Kasi ang objective talaga, manatili sa kapangyarihan beyond the 2028 term of office. Kaya magulo tayo. Kaya hindi lamang nagsasalamin, siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhan ngayon dito sa ating bansa. Kaya galit ang taong bayan, ang mga militar, kumukulo na rin yung galit, yung mga pulis, ganun. Oh, nawala. Ayan nga, Attorney Sal. Talaga magkakaroon tayo ng bagong pamumuno rito. Nang hindi tamang panahon. Hindi tamang panahon kasi dapat 2028 pa. Pero pag ganyan ang ginagawa nyo, labag ng batas, tapos puro pagnanakaw, galit ng tao, maniwala kayo, hindi tayo abot ng 2028. Pareho na nangyari sa EDSA Revolution, pareho na nangyari kay ERA, gano'n na naman nangyari sa atin. Wala na, hindi na tayo natuto sa kasaysayan. Nako, gusto ko yung sinabi mo, Attorney Sal, na hindi na tayo abot sa 2028. Sana nga, kasi nga, ang layo na ng 2028, anak ng kagwang. Sana matapos na. My God, I hate drugs. Yun ang yung gusto ko mangyari. Makaalis na tayo dito sa hinayupak ng gobyerno na to, panay pangungurakot, limas ng kaba ng bayan. Mali-malita. So ngayon, Manong Chavit, mabuhay ka. Lumalaban. Naisahan si Bangag. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.